tingnan natin yung milyahe. So hindi ko alam kung ilang milyahe niya eh. So 14 lang, ayan, mababa lang naman. Tapos may 3 bars, may 15 liters na tayong nakakarga. Buksan ko na yung mga ilaw, high beam, low beam natin. Tapos hazard mo, Doc. Yan sa may, yan, may triangle. 17 inches yung mags natin. Naka-disc brake, drum brake yung likod. So, ayan, LED, yung sa may side mirror natin. Powerful siya. Tapos naka-smart entry tayo, Doc. Smart entry, ibig sabihin, within 3 feet, aside, nandito ka sa driver, passenger side, or sa likod, basta sa yung susi, hahawa ka lang dito, Doc. Ma-unlock mo na siya. Tsaka yung smart, ano natin, smart key kasi, pag just in case na makalimutan mo, meron kasi siyang 25 meters auto door lock. So, ibig sabihin, pag 25 meters ka, nakapatay yung, basta nakapatay yung engine na, Doc, ha? Pag nalayo ka ng 25 meters, automatic na siya maglalak. So, LED na, Doc, yung DRL natin. High beam, low beam, ayan, may ilaw naman siya, fog lights. Tapos, meron tayong, lane watch. So, yan yung every time na magsi-signal lights ka ng right, makikita mo doon na may camera, makikita mo yung safe distance kung lilipat na or dapat ka bang lumipat sa lane. So, para ma-check mo lang, Doc, makikita mo mamaya may mga line doon para makikita mo kung safe bang mag-change lane. So, Doc, ito yung tools natin. Tapos, early warning device natin, keychain natin, umbrella, 50-50, pwede mong ma-flat. Tapos, yan yung trabaho ng tonneau cover, Doc. So, ito pala, Doc, sa pagtanggal ng reserva natin, yung reserva natin nasa ilalim. So, dito lang, gagamitin lang po natin yung tools dito para bababa yung mismong reserva. So, ito yung tonneau cover, yun yung trabaho ng tonneau cover, yan. So, para ma-flat, tapos, yung second row natin, 60-40, pwede rin siya ma-flat. So, pwedeng itong part lang na to, itong part lang na yan. Kung medyo may mahaba kayong ilalagay dito, Doc. Pero so far naman, ikaw lang naman lagi na, so flat mo lang to. Maganda dito, Doc, bumili ka ng protector dito. So, may mga trunk tray, tapos may seat back protector, may 5D matting. Meron tayong charger dito, Doc, sa likod. So, third brake light, ito mga ilaw na to, Doc. Tapos yung reverse light natin. Tapos ito yung sa may plate light natin, Doc. Kasi yan, pagka pundido yan, pwede ka rin mahuli ng LTO kasi kailangan din may ilaw yung plate number natin. Shark fin antenna tayo, may washer, defogger. So itong defogger na to, Doc, may switch dun sa unahan. Pag nag-moist dito sa likod, umiinit yung mga linya na yan. So parang papatuyuin niya yung mga moisture. Tapos ito, may wipers tayo. So yun lang naman yung mga ano natin. So ang madalas naman dito, Doc, yung mga kliyente dito, Doc, dito. Lalo na pagka mga VX and V variant, silver kasi to. Sa mga S variant kasi, Doc, black lang yan. So yung dito sa harap, yung sa gilid, tsaka sa likod, mga silver. Tapos, for VX, Doc, ang difference pa niya sa VNN S, ito, glossy to. Yan. Tapos buksan ko lang, Doc, yung makina. Yung sa engine natin, tahimik na tahimik lang naman, Doc. Yung mga ganyang tunog, normal lang naman siya. Yung lumalagitik na gano'n, ibig sabihin, nag-on and off yung compressor natin. So every time na parang gano'n may click sound siya, yung compressor kasi natin, Doc, nag-turn off yan pagka kunwari, na-meet niya na yung mismong temperature na gusto mo, yan, katulad ng gano'n, papatay siya. Tapos bubuka siya ulit. So makikita mo, dalawa yung radiator fan natin. So yung aux fan natin, yan din, parang indication pag nagbubukas or nagpapatay yung aircon natin. Tapos, since makikita mo, Doc, parang yung mga aircon sa bahay, di ba may nagde-drain, may tumutulong tubig. May mga tumutulong kasi yung tubig dyan. So, hindi siya tagas. So, ang tagas, Doc, pag may mga kulay, like ito, yung coolant natin, may kulay kasi yan. So, pag may mga tagas na ganun or mga langis, yan. Pero pag mga clear or white lang na tubig, ito lang yan, Doc. Yung mga tubig na yan, tapos may drain tayo evaporator dun sa loob. Okay lang. Yun lang naman. Clear. Basta clear na So ngayon, Doc, so far naman, sa maintenance kasi natin, di ba, sabi na nga ni Ira, first 1,000 or first month, whichever comes first. So ibig sabihin, wala ka pang 1,000, naka first month ka na, punta ka na dito. So ngayon, kung kunwari bigla ka nagbagyo, bagyo pa lang, 500 kilometers na yon o ilang araw lang, makakapagbiyahe ka na, pasok mo na agad yan dito. Kasi may mga kliyente kami, kunwari, mga galing sa Visayas, ganyan,
500 kilometers na agad. So mga wala pang 1 linggo, dala na kaagad. So ngayon kung ipapracticein mo kasi ng papracticein to, yung 1,000 na yun, Doc, ano na yun parang balikan na yun papuntang Ilocos Malayo-layo na yun. So kung kunwari yung clinic mo malapit lang naman sa inyo, hindi naman siya masyadong kailangan. Pero di na nga at least alam mo yun. Tapos next mong PMS every 10,000 na or 6 months. Or 6 months lagi. So ganun lang iisipin mo. Tapos yun, kasi yung schedule na yun, Doc, pagka na-miss mo yun or hindi ka nagpa-maintenance, mangyayari dun, Doc, yung warranty natin na 100,000 or 3 years mabovoid. May warranty kasi yung kotse natin, Doc. For example, bigla nagkaroon ng problema sa transmission, wala kang babayaran nun kahit piso. So ngayon, ang hindi lang kasama sa warranties natin, Doc, yung mga nako-consume, like yung sa baterya. Itong baterya natin, 1 year lang to. Yung mga fuse natin, yung mga langis, yung belt, yung mga fluids na kasama, brake pads, spark plug, yan mga hindi kasama. So pagka pagka magka-claim ka naman ng warranty, ito naman, Doc, ano naman yan kumbaga hindi naman nila itatago pag may mga kiklaim ng warranty. Kasi planta rin naman ang sasagot nun, hindi naman po yung dealer. So ang ano lang natin dyan, Doc, ito, normally, ang battery natin, 1 year warranty lang naman yan. Tapos, just in case, bigla kang, as in, walang ilaw, Doc. Either walang ilaw, or may ilaw, may fan ka, may accessories ka, hindi mo ma-start, ito na yun agad, Doc. So yun na agad ang problema, wala nang iba. Pero pag may mga umilaw sa dashcam mo, baka yung iba naman lalo ngayon, kalaban ng mga may kotse ngayon, yung nangangat-ngat naman ng daga yung mga wirings. So yun, may mga nangangat-ngat ng daga, Doc, sa wirings, hindi siya kasama sa warranty, hindi rin siya kasama sa insurance. So yun lang yung mga downside. Pero makikita mo naman, Doc, malalaman mo naman Just in case na hindi lang natin maiwasan yun talaga, may mga nabibili sa online parang repellent ng mga ganun. Rodent repellent. Hindi nakaka-affect ng Di naman, Doc. Parang kunwari, may mga iba naman kasi ini-spray parang peppermint, parang ayaw yun ng mga ganun. So para hindi lang nila tambayan tong ano. So yun, Doc, ang lagi mo lang i-check ito. Ito kasi, tubig yan para sa washers natin. Sa mga wipers, para kunwari gusto mo linisin yung yung windshield natin or yung sa likod natin. Tubig lang naman to, Doc. Actually, may nabibiling mga solution para sa mga wipers, sa mga ganyan, sa washer. Tapos next natin, Doc, ito. Ito naman, check mo lang, Doc. Huwag mo na siyang tapan. Huwag lang siya maubusan. So ito itong dilaw yan, Doc, mapapansin mo yan pagka medyo lumambot yung tapak mo. Ibig sabihin, baka na may tagas or something. Kasi yan, Doc, bumababa yan normally pagka yung brake pads mo naminipis na. At may piston kasi din yan, Doc. So natutulak yan. So bumababa yun. So ngayon, pag pinalitan mo ng bagong brake pads yun, pag binalik nila yung piston na yun, babalik din sa level. Basta lagi mo lang double check kung meron lang siyang laman. Tapos dito, Doc, coolant naman to, Doc. Dito mo naman makikita. Dito, Doc, sa gilid. Tara. Ayun, Doc, may gitnang guhit. Ito, yung parang galon na yan, Doc. Yung gitnang guhit niya, yun yung pinaka-maximum. May laman naman siya, Doc. Nasa tamang level naman siya. Yan ang madalas naman i-check, Doc, pagka kunwari magta-travel ka. Kasi yan yung coolant natin So for example, maubusan yan. Normally, hindi naman siya dapat maubusan. Huwag lang siya talaga magkaroon ng mga parang leaks na ganyan. Pero so far naman, Doc, sa tagal ko naman, kumbaga, yan lang naman, yung sinasabi ng LTO na lagi before ka magbabiyahe, check mo yung ilaw mo, di ba? Yun naman sinasabi nila. Check mo yung mga fluids, yung langis. Yan, kahit yung langis, Doc, ito rin. Yung langis, i-check mo yan every morning. Pwede naman. Pero ito naman, Doc, basta ang maganda lang, Doc, kung lagi ka nagpapa-PMS sa Honda, hindi mo na masyadong kailangan i-check yan. Kasi sila na yung nag-check yan So pag sinabi nilang, Doc, ito may magkukos na to ng leak. So hindi pa dadating yung leak na yon, sasabihin na nila na dapat palitan na. So basta lahat naman ng kotse, tamang PMS, hindi mo naman kailangan ng i-check na i-check. Kumbaga ito lang, Doc, pag
once in a while, i-check mo lang siya, hindi naman araw-araw. Parang ma-aware ka lang. Kunwari kung may mga... As long as maintain naman pa. Yes, ano mo naman talaga. Actually, kahit anong kotse, maintains kung meron kang mekaniko or sa kasa mo. Basta regularly mo siyang chine-check. Talagang hindi mo naman kailangan totally double check to lagi. So, tsaka eventually, Doc, mararamdaman mo din kasi yan kung may issue na yung kotse mo. Ikaw mismo, kasi everyday mo yan gamit. Pag may kalampag yan, may certain noise ka na parang hindi to, wala to dati. So ngayon, sila na yung bahala maghanap ng ganun. So ngayon, Doc, yung ano naman natin, sa warranty naman dito, walang warranty ang mga paint natin, Doc. So pero kasama siya sa insurance naman. So yan, Doc, second row vent. So ngayon, ito one touch tumble siya, Doc, dito sa gilid. So tara, Doc, dito muna tayo. So dito ka muna, Doc, sa second row. Ay, sa may passenger side. Dito muna ako sa driver side. Na natin dito sa siding. So ang maganda sa Honda BR-V na VX, syempre number 1, may Honda Sensing tayo. Black yung ceiling natin. Side curtain airbags. So yung airbags natin, so yung mga sidings natin na yan, meron yan yung mga windows natin, may mga airbags yan. Tapos yung aside ng, Doc, dito sa gilid natin, sa front, passenger and driver side, may side airbags tayo and the front airbags. So safety feature kasi talaga yung maganda dito sa Honda Sense, sa may VX variant. Tapos may tinatawag tayong hill start assist din, Doc. Yung hill start assist, ibig sabihin ng, Doc, kunwari nandun, nakapark ka doon sa may medyo pababa na yun. So pag start mo ng kotse, bibigyan ka niya ng split seconds na hindi siya aatras pag bumitaw ka. Kasi normally, di ba, pag nag-start ka ganun, tapa ka ng preno, yan, saka lipat. So ngayon, para hindi ka umatras, bibigyan ka niya ng split second yung hill start na paglipat mo sa gasolina para hindi siya aatras. So hindi ka magpapanik. Ma-feel mo na parang pag bumitaw ka, hindi ka agad aatras basta. So yun, may mga ESS din siya na tinatawag. Yung ESS naman, Doc, yung emergency stop signal, ibig sabihin, pag bigla nga nag-sudden stop, mag-hazard siya kusa. Kasi di ba may mga iba minsan, may mga nangyayari ng karambola. So ibig sabihin nun, bigla nag-stop yung isang kotse without any parang signal or warning dun sa likod mo na may something wrong dun sa harapan. So ngayon kasi, kaya sila nagkakaroon ng karambola kasi yung iba kala nila nagdadrive pa rin or slow moving or something. Ito kasi, Doc, pag huminto siya, nag-stop, hazard agad yan. So parang nasa likod mo, ma-warningan na agad na ay may nangyari, ganyan, may emergency. So dito, Doc, try natin. So nagpo-fold naman siya. So yan, para sa mga bigla kang nadaan sa mga medyo masikip, para hindi mo na-fold dito, Doc. Ito. Ito, Doc. Kala, ma'am, yan natin. Yan, dito. So, ang maganda din dyan, kaya pag magpa-park ka din, pwede mong i-fold automatically dito. So, dito, Doc, try natin. So, yan, gumagalaw naman, Doc, napapansin mo, yung side mirror, kabila, Doc. Gumalaw naman. Okay naman, Doc. So, lahat gumana naman. So, ito yung sa may central lock natin, Doc. Yung pag-lock ng pintuan. Tapos, actually, Doc, pag nakalimutan mo din na i-lock yung kotse mo habang gumagalaw yung kotse, 15 km/h, Doc, umabot ka ng 15 km/h, automatic maglalak siya. Pero syempre, maganda, Doc, na lagi mo siyang ilalak before ka talaga mag-drive kasi nga, may mga iba talaga nagbubukas ng, di ba, hindi maiwasan, baka may mga makukulit sa kalsada, biglang buksan yung pintuan natin. So at least, Doc, ngayon, meron din tayong window lock. So window lock kasi, Doc, pag bigla ka kunwari may kasama kang bata, para pag kahit pindutin niya yung likod, hindi niya mabubuksan. So, pindutin mo lang siyang ganyan, Doc. So dito, meron tayong safety support, Doc, sa likod, dito sa gilid. Ito naman yung sa safety support natin, Doc. Yan yung sa may Honda Sensing natin. So up and down dito, Doc, para makontrol mo yun nandyan. Ayan, patayin mo na yan. So road departure, Doc, yun yung may lalabas dito na ganyan na sign na kotse. Tapos sasabihin niya sa'yo kung lumalagpas ka sa linya. Mag-iiba-iba yung kulay, Doc, ng linya or mawawala. Ibig sabihin, pag nawala yung linya niya, parang ganyan, walang linya dito sa may kalsada o yung lane natin.
So next natin, Doc, yung road or collision mitigation braking system. Yan naman yung pumapreno mag-isa yung kotse. So for example, biglang may tumawid, tapos hindi mo napansin, preno siya. O biglang may lumiko, may kotse, any object, Doc, na ma-sense ng Honda Sensing natin, preno siya. So una, mag-warning muna siya, may lalabas siya na brake na word, mag-bip, and then pag hindi ka talaga preno, siya na magpupreno. So yun. Ngayon, Doc, ito naman, hindi naman siya autopilot. Ano lang talaga, Doc, parang kailangan lang talaga na parang just in case of emergency. May mga kliyente kasi ako na ganyan talaga, Doc, na kunwari, ang gabi, tapos umuwi ng umaga, inaantok, bigla may nag-U-turn na motor. Nag-stop yung kotse niya, Honda City RS yung kotse niya na yun. So yung mga ganun lang ba, Doc, yung mga parang hindi ka aware, parang nandiyan naman yung parang dagdag safety feature para sa passenger and ano. Biglang nagbe-brake basta may ma-feel yung sasakyan na may masense siya, yes, Doc. Ito naman, Doc, sa unahan lang naman siya. So mga almost 3 linya yung makikita niyo dyan. So kunwari, biglang may isa sa Honda BRV Club, hindi ko alam kung napanood mo, Doc. Biglang may lumikong nagbabike. Promeno yung kotse. Ang problema lang dun kasi, Doc, masyadong sudden yung preno kasi niyan. So ngayon, kasalanan na lang sa likod mo pag medyo tutok sila, di ba normally may mga ganun. So kasalanan na nila yon kasi hindi safe distance. Pero ang maganda kasi doon, Doc, ma-prevent mo yung incoming accident or yung ganung situation. Next natin, Doc, meron tayong auto headlights. Auto headlights, ibig sabihin every time na i-start mo yung kotse, mag-auto lang siya. Katulad ngayon, medyo madilim. Yan, nakabukas yung ilaw natin. So ngayon, pwede mo naman siyang i-off, Doc. Yan, off mo lang ganyan. So mag-off na lahat ng ilaw mo, even yung DRL natin. So ngayon, pagka gusto mo na siyang buksan ulit, kahit balik mo lang ulit sa auto, yan, mag-auto na siya ulit. Pag auto, Doc, may makikita kang ganun, may A. So ibig sabihin, naka-auto headlights tayo. So aside from auto headlights, meron din tayong tinatawag na auto high beam and low beam. So ibig sabihin, for example, Doc, babayay ka, normally mga T-Flex, SC-Tex, yan medyo madidilim yung lugar na yan eh. Naka-high beam tayong ganyan. So ngayon, pag may napansin siya sa kabilang lane natin na parang kasalubong ka na kotse, automatic siya maglo-low beam. Tapos pag nalagpasan mo, Doc, mag-high beam siya ulit. Kasi yung pag-high beam naman natin, normally, nadidilim sa lugar, di ba? So, ang maganda lang yan, nag-high beam, low beam siya, di mo na kailangan ganyanin, Doc. So nga, naka-auto, basta pag naka-auto siya. yes, actually, Doc, kahit basta naka-high beam ka. Kasi yung high beam, Doc, for example, basta may makasalubong ka, for safety kasi din ng kabilang lane, siyempre masisilaw sila eh. So automatic yung kotse natin na ilo-low beam. Parang courtesy lang sa kalsada din. So aside yan, Doc, ito, sa park light, tapos yan, kung gusto mong manual or manually nabuksan, yan, ganyan. Pero normally naman kasi, Doc, pag for example, pumasok ka lang sa SM, medyo may bubong, high beam na, agad din, auto headlight na. Okay na yun, naka-auto na lang. Maganda, Doc. Pero kung maaaring gusto mong hindi agad mapundi yung ilaw mo, which is ilang taon naman yan bago mapundi. Pero di ba medyo gusto mo talagang humaba yung lifetime ng bumbilya mo, pwede mo naman siyang i-off. Para at least lagi lang siya. Kunwari ito, okay naman sa yung liwanag na to. Okay naman yan. Pero syempre may mga lugar kasing madilim or may mga lugar kasi, Doc, na required talaga na mag-headlight on kasi para aware din yun na sa paligid mo ng available kumaga nandito ka sa lugar na yan. So ngayon, dito, Doc, meron tayong vehicle stability assist, pero yan, basta pag wala ka makikitang ilaw, naka-on siya. Pag may nakita kang ilaw na ganyan, naka-off. Pero maganda yan, Doc, lagi naka-on. Traction control yan kasi ina-assist ka ng kotse sa mga curve lines na para ma-meet mo yung curve na gusto mo. So, nagbibigay siya ng mga brake distributor, parang nagbe-brake siya na hindi mo naman nafe-feel para hindi ka mag-oversteering or understeering. Tsaka hindi siya nag-i-skid. Yung skid, ibig sabihin, Doc, yung dumudulas sa kalsada. Kasi kaya yun yung traction control talaga siya. So aside dyan, meron tayong tinatawag din na ABS. Yung ABS naman, yung anti-lock braking system. Mapipili mo naman yung pag bigla ka nag-sudden brake, yung para siyang manginginig talaga yung kotse, Doc. Kasi ang nangyayari doon, kaya siyang nguminginig, yung caliper mo doon sa unahan, binibitawan niya, tsaka pinapreno niya.
Kasi yun, Doc, kaya may ABS tayo para pag nag-sudden brake tayo, ma-maneuver pa rin tayo. Kaya natin makontrol yung kotse. Hindi tayo mag-lock yung unahan. Kasi once na nag-lock yung unahan mo, Doc, ang tendency yan, hindi mo siya makokontrol kasi mag-i-skid siya. Yun yung mga dumudulas. Para nagdi-drift yung kotse mo. So yun yung mga iniiwasan ng ABS. So yung ABS, meron siya ditong indicator, pero ibig sabihin, pag lumabas yung ABS na yun, may problema yung ABS module mo. So lahat ng mga umiilaw dito, Doc, problema yon. So ito yun, Doc. Pag once na binubuksan natin yan, binubuksan natin yung kotse yan, yung mga ganyan. Mga problema yan, Doc. Yan. Dito, hanggang dyan. Ibig sabihin, kailangan pumunta sa kasa. So ngayon ito, yung eye na yan, Doc, hindi yan problema. Yung eye na yan, ibig sabihin, yan, katulad yung seatbelts, kailangan mo mag-seatbelt, i-inform ka niya, like yan, mga information siya, yung bintuan natin, or yung gasolina natin. So i-inform ka niya na kailangan mo na magpagas, saraduhan yung pintuan mo, or mag-seatbelt ka. Yan yung eye na yan, Doc. Ito naman, yung blue na yan, high beam naman yan, Doc. So mamamatay naman yan. Itong green na yan, yung dalawang yan, fog lights to, ilaw to, kung in-off mo, mamamatay yan. Ito naman, Doc, handbrake naman yan. So mawawala din yan. So ngayon, next natin ito, Doc. So paddle shifter natin. Sa paddle shifter, magagamit mo siya pag nag-S mode ka, Doc. So ngayon, makita mong S, pag pinindot mo itong paddle shifter, M1, so ibig sabihin nasa first gear ka or first position. So up to 7 position siya. So ngayon, habang nagde-drive ka, na-meet mo na yung RPM, pindot ka ulit, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, or position tawag. Ngayon, pag gusto mo mag-downshift naman dito, sa kabilang side dito, Doc. So dito naman yan. So ngayon, ito, Doc, maganda yan, ginagamit. Kahit hindi ka naman mag-paddle shifter, parang automatic pa rin naman siya. For example, paakyat ng bundok, S-mode mo. Mas maganda kasi yung response ng engine. And then at the same time, yung mga pababa. So kunwari, nagtagaytay ka, pababa ka na. At least para nag-engine brake. Yung engine brake, Doc, yung parang nagpipreno siya kuso. Ang maganda kasi sa nag-engine brake, para hindi ka laging preno ng preno. So yun yung ibang nangyayari sa Baguio na nagkakaroon ng parang tumitirik, yung iba nagkakaroon ng problema sa preno. Kasi umiinit yung preno nila kasi naka-hold lang sila eh. Kasi yung friction, kumbaga, nagko-conduct din siya ng heat, nagkakaroon ng malfunction dun sa preno natin. So dapat yan, S-mode natin pagka pataas tayo or pababa ng bundok do. Tapos ngayon, kung gusto mo lang matipid, di lang tayo. So, pipindot tayo, Doc. Pagka neutral and drive, hindi mo kailangan pumindot dito sa shift knob natin. So, pwede mong ganyan lipat-lipat lang. Ngayon, pag lilipat ka na, for safety din kasi, tsaka ka pipindot. So, ngayon, yung reverse. So, sa reverse natin, Doc, meron tayong reverse camera and meron din tayong reverse sensor. Sa reverse sensor natin, Doc, yan, nag-iiba kulay niyan. So, kunwari, kung medyo malayo ka na, kaya ganyan, okay. Pag nag-reverse tayo, dilaw na, di ba? So ngayon, the more na palapit ng palapit tayo, ayan, mag-iiba na yung kulay yan, hanggang pupula na. So ibig sabihin, pag nagpula siya, ayan, consistent naman siya, nandun na tayo sa linya. So yun yung pinaka-safe. Ngayon, pwede mo pa bang i-atras? Pwede pa naman, Doc, at as long as ito yung bumper mo, hindi ka tatama. Kasi di ba minsan may mga parking na kailangan mo talaga sumagad yan. Diyan, so, and then, isa pang ano natin, Doc, every time na mag-i-start ka ng kotse, make sure na nakapi ka. Kasi pagka naka-D, S, or R ka, hindi mo ma-start yung kotse. Kasi may kliyente ako bilang tawag, Sir, hindi mo i-start yung kotse ko, nagpagas lang siya. So, nakalimutan niya kasi from D, excited siya, nagpagas, pinatay yung, so pagpatay niya, yan, Doc, may check rear seat tayo, so seat reminder, so, mula yung sensor yan, kumbaga nire-remind lang niya kayo, baka mamaya may naiwanan kayo dito sa likod. So, yun po. So yan, sasabihin niya, shift to park. Kasi, pag nag-start ka, hindi yan mag-i-start. Wala talaga, Doc. So ngayon, pwede ka mag-neutral or drive para ma-start mo yung kotse ulit. So yan, so nag-start na ulit, minute na. So ngayon, pwede na nating babaan pa sa 23. So ngayon dito, Doc, ito audio controls lang naman to. So ngayon pwede kang lumipat sa volume, pwedeng taasan, babaan mo yung volume, pwede kang lumipat ng station.
Dito naman, Doc, Bluetooth hands-free natin. So, ibig sabihin, pag nag-connect ka ng Bluetooth, pwede kang sumagot ng phone. So, pag kumunik ka ng Bluetooth, pwede ka rin magpatugtog ng Spotify mo or mga YouTube natin. So, ngayon, Doc, ito naman yung sa pag-check. Ayan. So, sa range, sa 3 bars natin, 111 kilometers. So, pwede mong matravel. So, sa average consumption niya, fuel kilometer per liter niya, 0.4. So, mataas pa. Ibig sabihin, hindi pa nababiyahe kasi yung kotse, so malakas pa siya sa gasolina. So ngayon, eventually, pag na-drive mo na yung kotse, tumaas yung mileage niya, kakaroon ng recomputation dyan. So ngayon, up and down, Doc, pwede mong makita yan. So 3 hours yung kotse, pwede mong nakistart. Safety support, yung kanina natin, yung road mitigation and collision mitigation. So dito tayo, Doc. Ngayon, ito naman yung adaptive cruise control. Yan yung hindi mo na kailangan tumapak ng gasolina tsaka preno. So mag-slow down siya, magta-throttle siya mag-isa. So ngayon, kailangan mo lang mag-setup ng speed. Gumagana siya, Doc, at least minimum of 40 km per hour or higher. So ngayon, kailangan mo lang, Doc, mag-stay sa isang speed ng 5 seconds. So for example, nag-expressway tayo, Doc. Pindutin mo to. Ito ko yung switch kasi ng So ibig sabihin gusto mong i-activate siya. Ngayon, ang next requirement niya, kailangan mo mag-stay ng 40 km per hour higher ng 5 seconds. So kunwari, nag-SLEX ka, Doc. Gusto mo mag-stay ng 100 km per hour lang. So nag 100 ka, stay ka lang ng 100 km per hour ng 5 seconds. So ngayon, pag nag-stay ka na, bitaw ka ng gasolina preno mo, magta-throttle na siya mag-isa. So ibig sabihin, pag huminto yung sa harapan mo, Doc, hihinto din siya. Slow down yung kotse sa harapan mo, mag-slow down din kusa yung kotse. Pag nag-gas, nag-throttle na or nag-speed up na yung nasa unahan mo, ka-catch up din siya. So ngayon, hanggang 100 lang siya. So ganun lang po. 3 ways to cancel. Pag biglaan kailangan mo mag-overtake, gasolina ka, ka-cancel na yun. Nag-preno ka, or nag-cancel ka dito. Automatic na yun. Automatic. Yes. Ngayon, next, Doc, ito. So ngayon, ito, pwede mo siyang i-off. Ito, LKS naman yan, lane keeping assist naman. Yan naman yung mararamdaman mo yung parang may konting stiff siya. Parang ayaw ka niyang palikuin. Kasi i-remind ka lang niya na mag-stay ka lang dito sa lane na to. So ngayon, pwede kang, pag gusto mong may naramdaman mo yun, kung gusto mong lumipat ng ibang lane, signal light ka lang, Doc, tapos i-allow ka niyang lumiko. Pero pwede ka naman lumiko. Medyo mararamdaman mo lang na parang titigas yung steering mo. For safety, kasi may iba, kunwari, habang ganyan, babaya, bilang inantok, napabitaw na, i-stay ka lang niya. Tapos next dun, Doc, mag-warning siya. Pag na-feel niyang nantok ka na, nakabitaw ka na dito, magbabibrate yung kotse tsaka tong steering natin. So ngayon, gusto mong patayin yan, patayin mo yan, so mawawala yung ilaw dyan, tsaka to. So itong linya naman na to, Doc, makikita mo tong linya na yan, yung 4 na linya na yan, yan naman yung distance mo sa unahan. So kung gusto mong huminto siya ng mas malapit or mas malayo, mag-slow down siya ng mas malayo, ito yan, Doc. So the more na mas madaming linya, mas malayo. The more na mas konti, mas malapit. So ngayon, sa cruise control yan, maganda to, Doc. Try nyo lang pag sa mga maluluwag na kalsada. So try, hindi ko na sinasabing sa expressway, pwedeng basta, sa Commonwealth, pag medyo maluwag, pwede mong gamitin yan. So ngayon, okay naman to, paddle shifter. Ito, natin, sa likod. Yan, okay. So ito, Doc, kunwari naka-off ka dito sa likod, tapos naka-on ka dito sa harap. Pag nag-reverse ka, basta naka-on ka ng wiper sa harap, pag nag-reverse ka, automatic mag-wiper din yung likod mo. So ngayon, Doc, pag gusto mo naman timplahin yung settings lang. Tapos, sounds. So pwedeng bass, treble, pwede mong fader. Pwedeng sa likod, pwede sa harap, kaliwa, kanan. Yan. Ano yan? Ito, Doc, yung fader. So mararamdaman mo, yan, yung lakas ng ball, yung sounds. Sa likod. Yan. So dito, Doc, pwede kang kung rock or beat. Tapos ngayon, meron tayong Apple CarPlay and Auto Android. Kailangan mo lang ng dongle dito, Doc, para mag-wireless. So ngayon, kung wala kang wireless,
naka-Apple ka, Doc, diba? Dapat naka-on si Siri. Tapos may mabibilan tayo mga tawag dito, phone connector USB dito para magamit mo. So ngayon di natin magamit kasi wala tayong ano. Pero I-connect dyan, tapos connect mo lang dito, Doc. Tapos lalabas dito kung gagamitin mo yung Apple CarPlay lang. So i-allow mo lang si Siri. si Siri. Tapos dyan din, Doc, i-allow mo din yung Auto Android dito or Apple CarPlay. So, ganyan. Pero sa ngayon, pwede kang mag-Spotify, mag-Bluetooth ka lang. Hanapin mo lang, Doc, ganito settings, Bluetooth. Find mo lang. Gusto mo connect mo na, Doc, para mamaya nakakonect na yung phone mo. So, hanapin mo lang si Honda HFT. So, ngayon, okay naman na yan. Next natin, Doc, yung aircon natin. Ito yung vent. So, air circulator, yung pwede mo maamoy yung labas. Front defogger natin. So yan, gumagana naman siya. Rear defogger natin, Doc, laging dapat naka-off yan kasi nakakabasag to ng salamin sa likod. Kasi yung linya na sinasabi kasi sa likod, may init kasi yun. So lagi dapat yan naka-off. So dito naman, yung position naman ng vent, dito sa face. Tapos sa feet natin, so ito. Feet, front. So yan, may ikot naman, Doc. And normally dito lang naman sa face. Pero mahalaga na testing din. Pag hindi lumalamig, so ibig sabihin pwede naka-off yung AC mo. So dito lang yung on-off. Kaya may buga, may vent, pero walang lamig. So nandito yung, Doc, baka na-off. So for example, ito naman, next natin yung max cool naman natin. For example, mainit, nasa labas, na bilad sa araw yung kotse mo, kailangan mo nang umalis. Max cool mo lang, Doc, todo yan lahat. So ngayon, pagka lumamig na siya, nakuha mo na yung lamig, pindot lang ng max cool, babalik siya sa pinaka-settings mo. Auto naman, Doc, yun yung auto climate, siya naman yung magde-decide. Siya na kusang mag-a-adjust. So ngayon, nararamdaman niyang medyo malamig naman, bumababa. So ngayon, pagka uminit na, tataas naman yan, saka to. So ngayon, patay natin yung off muna natin yung auto. So ito lagi lang naka-on yan. Yes, Doc, kasi ito naman nakakahigop yan ng amoy sa labas at the same time yung mga alikabok din sa labas, Doc. So next natin, on-off, Doc. Pag gusto mo naman i-on-off yung aircon mo, dito naman. Yan. Tapos dito naman, Doc, yung sa lamig, thermostat naman. So next natin, ito sa USB, power outlet natin, Doc. Ito, naman natin, na-discuss naman na natin. Dito, Doc, pwede mong i-adjust up and down. Dito naman yung upuan natin, pwede mong iangat. Tapos atara sa bate dito. Sa handbrake,